Ah, Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Kumusta na kayo? Ngayong araw pong ito, ang isisiwalat ko po ay isang revelasyon mula po sa ating banal na Espiritu Santo na hindi po nakatala sa banal na libro. Tungkol nga po dun sa sinasabing unang karma po na ibinaba po sa sanlibutan ito. Dahil nga po tayo pong lahat ay laging sinasabi ng ating banal na Espiritu Santo na dumating na tayo dun sa dulo ng paglalakbay ng ating mahal na Birhen, ang katawan po ng banal na Espiritu Santo. Kung ano po yung nangyari noon, nung unang ibinaba po yung unang karma po sa mundo, ay magaganap din po sa mga huling sandali nga po na yung sinasabi nga po ng ating banal na Espiritu Santo na pinali. Nais po niyang maihayag niya ito sa lahat ng klarado po at malinaw. Kung ano po ang nangyari noon na siyang dahilan kung bakit po ibinaba ang unang karma sa mundo, at yan nga po ay ang paggunaw po sa mundo dahil nga po sukdulan po ang kasamaan nga po ng mga tao dahil sa paghahangad ng magkaroon po ng kapangyarihan ng higit pa dun sa lumikha. Nga po, yung pagkain po ng laman at buto ng tao, ng dugo ng tao, ay pinalagana po nila. Na yan nga po ang sanhi na wala pong nakakaalam na yung arko pong naglakbay na yon na si Noe nga po yung natala sa kasaysayan ay lingid na lingid po na sa arko pong yan ay kasama po ni Noe doon ang ating mahal na Birheng Maria. Dahil nga po sa tindi ng pagsubok na yun, marahil kung ang ating mahal na Birhen ay wala sa arko, baka hindi rin po sila makasurvive. Ngayong pong panahon na to, dahil nasa pinali tayo, nais pong ipahayag ng ating banal na Espiritu Santo na ang arko po ni Noe noon, na mismo po ang ating mahal na Birhen ang nag-utos po kay Noe na gumawa po ng isang arko po sa kasaysayan po natin ngayon, dahil nakatakda pong ibaba rin ang ikalawang karma sa mundo, na ang dahilan po ay katulad pa rin ng dahilan noon. Sinasabi po ng ating banal na Espiritu Santo na ang pagpapalaganap pa rin po sa kapanahunan ito sa pagkain ng laman at pag-inom po ng dugo ng tao ang magiging dahilan po. Kaya ang ikalawang karma po ay mararanasan natin sa kapanahunan. At ang arko po noon na nilikha ni Noe ay wala po tayong kamalay-malay dahil sa pag-ibig nga po ng ating Diyos na kataas-taasan. Ang arko po noon ay nandito na rin po ngayon sa sanlibutan. At yan nga po ay nagbagong anyo. Kung nun po, inutusan ng mahal na Birhen si Noah na gumawa ng isang arko upang doon na nga sila manirahan, na naging dahilan po ng pagkakaligtas po ng mga grupo ng tao na naging pinagmulan po upang lahat tayo ay yung lahi natin magmula po sa kanila. Ang arko pong yan na sinasabi ng ating banal na Espiritu Santo na ngayon po ay nandito na rin sa sanlibutan, ay direkta pong ang ating banal na Espiritu Santo ang nag-utos po na ang arkong yan sa pagbabagong anyo niya ay kailangan nga pong malantad po sa ating lahat. At yan po ang bagong arko, ang bagong bihis po ng arko ay ang ating pong banal na libro. Sinasabi po ng ating banal na Espiritu Santo na hindi naman kailangan na paniwalaan, manalig, sambahin. Ang sinasabi po niya, ang mga aral po nito at kapahayagan po ninyo nito ay itanim po ninyo sa mga puso po ninyo. Lalong-lalo na po yung pag dumating na nga tayo sa pinali, lalaga na po. At
palalaganapin po ang pagkain ng laman at pag-inom po ng dugo ng tao na sinasabi na po ng ating banal na Espiritu Santo na kahit ano pa pong panggigipit sa atin, manindigan po tayo. Ang arko po noon ni Noe ay nagbagong anyo at yan po ngayon ay ang banal na libro po ng ating banal na Espiritu Santo na ang banal na Espiritu Santo po ang nag-utos po sa abang lingkod ninyo at kumumbinsi po sa abang lingkod ninyo na halos mag-aanim na taon na likhain ko po ito. At yun nga po, ipakalat ko po sa inyo pong lahat. Ganon din po si Noe nung panahon na gumagawa siya ng arko, pinagtatawanan, hinahamak. Wala namang ulan, ano bang ginagawa mo, Noe? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Lahat po ng paghamak, lahat po ng mga pahirap at pasakit na dinanas ni Noe noon, ay halos pinagdaanan din po ng inyo pong abang lingkod bago po ako makarating sa ganito pong estado, yung nagpapahayag na nga po ako. Ayun po ang nais ng ating banal na Espiritu Santo na maiklaro ko sa inyong lahat na sa pagdating po ng ikalawang karma sa mundo ay nakadepende pa rin po kung paano po natin tatratuhin ang katawan po ng ating banal na Espiritu Santo. Siya ba'y ating paluluhain? Siya ba'y bibigyan natin ng matinding takot o matinding kabog ng dibdib? Doon po nakabase kung paano po tayo ibababa po ang ikalawa pong paghatol, ang karma po, kung sobra natin siyang paluhain dahil nga tinakot natin siya, kain dito, kain doon, o pinakabog natin ng husto ang dibdib niya, pwede pong sa gunaw, pwedeng sa mga pagyanig, pwedeng sa digmaan. Ang lahat po ay nakadepende po sa atin dahil ang atin pong mahal na Birhen ay nasa ibaba at nakikihalubilo po sa atin. At yun nga po ang sinasabi po ng ating banal na Espiritu Santo, ang sino man pong mananalig sa mga aral at maninindigan po na hanggang sa dulo po ay maninindigan sa panig siya ng kabutihan, ang mga makaliligtas po sa ikalawa pong karma na ibababa po sa sanlibutan ito. Diyan po magmumula ang bagong henerasyon at yan po ay yung sinasabing patungo na po tayo doon po sa paraiso at yan po hindi ang paraiso po sa lupa. Wala na pong kamatayan, walang gutom at ang lahat po ng kampo ng kadiliman ay ilalagay na po sa kanya-kanya pong lugar. Wala na pong papanang, wala nang isisilang. At dyan po magsisimula at manunumbalik po sa dati po ang original pong hardin po ng Eden. Isa pong sekreto na isang revelasyon po na nais po ng ating banal na Espiritu Santo na bago dumating ang paghatol, ang ikalawang karma, ay magkaroon po tayong lahat ng pagkakataon na manindigan po kung ano po yung alam natin sa liwanag po. Dahil kung ano po yung pinalaganap nila noon, ay siya rin pong palalaganap at lihim na lihim pong palalaganapin nila. Ngayon po sa kapanahunan, sa mga huling sandali po ng sa pinali po ng mundo. Ayun lang po. Ang arko ni Noe noon ay banal na libro na ang abang lingkod nyo naman po ngayon ang napag-utusan po. Nagmula po sa banal na Espiritu Santo. Kung dati si Noe mula sa mahal na Birhen, pinagawa siya ng arko, ngayon naman po ang banal na Espiritu Santo para naman po sa hamak at abang lingkod ninyo. Ang gumawa, ang maglathala at mamahagi at magpahayag po kung ano po ang nilalaman po ng banal na libro. Hanggang sa muli po. Ako po ang inyong abang lingkod. Wala po akong ipinakikilala na kahit na ano po para po sa aking sarili. Bye! Paalam! Hanggang sa muli po.
Pagpalain po tayong lahat.